Ilang minuto na lamang at magsisimula na ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayon kay US President Donald Trump, nabuo ang kasunduan matapos ang magandang pakikipag-usap niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lebanese President Joseph Aoun. Naganap ang anunsyo 2 araw matapos ang makasaysayang direktang pag-uusap ng mga kinatawan ng dalawang bansa. Sa Washington, nakauna-unang pagkakataon sa loob ng mahigit 3 dekada. Ayon sa Pangulo ng Lebanon, malaking hakbang ang kasunduan at nagpasalamat ang pamahalaan kay Trump sa pangunguna sa pagbuo ng tigil putukan. Welcome din para kay Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang deklarasyon ng tigil putukan at iginiit na ang kapayapaan ang nais ng kanilang bansa sa umpisa pa lang ng digmaan. Inanunsyo ang tigil putukan matapos ang matinding pag-atake ng Israel sa isang mahalagang tulay sa Lebanon na nagdugtong sa timog ng bansa, dahilan para mapilitang lumikas ang daan-daang residente sa lugar. Sa panig naman ng Israel, iginiit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pangmatagalang layunin ng Israel ay ang pagdisarma sa Hezbollah at pagkamit ng matibay na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Samantala, iginiit ng Iran na mahalaga ang usapin sa Lebanon sa anumang mas malawak na kasunduan sa pagitan nito at ng United States. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, ang tigil putukan sa Lebanon ay kasing halaga ng tigil putukan sa Iran at dapat maisama sa negosasyon. Samantala, malugod namang tinanggap ng European Union ang anunsyo ng tigil putukan at inilarawan ito bilang isang mahalagang ginhawa para sa mga sibilyan na matagal nang apektado ng digmaan. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, kailangan na ng mas matibay at pangmatagalang kapayapaan at hindi lamang pansamantalang tigil putukan. Inaanyayahan naman ni Trump ang Pangulo ng Lebanon at si Israeli Prime Minister Netanyahu sa White House para sa isang meaningful talks kung saan inaasahang pag-uusapan ang kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. James Montuyan, humahataw sa balita ngayon.